included pa rin, pero ito talaga yung highlight. Ito yung dapat na focus ng discussion pagdating sa CRIM Research 1 and 2. Diba, tinuruan kayo about the hypothesis, yung mga validity, reliability, and all. Meron na mention sa inyo dati, mga phenomenological studies, case studies, diba? So, yun po yung coverage ng CRIM Research 1 and 2. And kung mapapansin nyo, dun sa questions, ito yung total of questions, yung 20, yung sa taas, yung tabi ng 4%. So, yan yung possible questions na lalabas pagdating sa board exam. Ito rin yung basis dun sa exam po ninyo. No? Sa paggawa ng exam, department natin, kung ano yung sinusundan na TOS or percentage ng PRC, doon din tayo naka-align. So may mga subject kasi dito tulad ng sa criminology na area, hindi lahat yon 20 questions, hindi siya equally divided to 20 questions kasi marami tayong subjects, tama ba? So kung i-divide natin siya into 20 questions, sobra-sobra na siya sa 100. Kaya kung mapapansin nyo, sa research 20 yung questions na lalabas na pwedeng lumabas. Yung sa intro naman, meron siyang 10 na questions na pwedeng lumabas. Pero accordingly, dun sa mga, nung panahon kasi namin, wala pang TOS. So, para kami nakikipagpatintero, hindi mo alam kung ano ilalabas. Wala kang pointers to review. So, lahat talaga kailangan mong aralin, kailangan mong basahin. Pero, nung nag-start kasi itong TOS na to, sabi nung mga nagte-take ng board exam. Siyempre, hindi naman nila talagang binibilang, pero majority daw sa CRIM na area, lumalabas talaga marami is yung sa research. No? And ano yung mga question na lumalabas? Ma'am, ang hahaba po Karamihan po doon yung about sa research design, yung sa mga hypothesis, theoretical framework, yung sa conceptual framework, and also yung sa ethical consideration. Yun yung mga narinig ko na. No, tapos sinasabi nila, madalas daw na question doon, applying. O, halimbawa, ganito yung klase ng study, ano yung applicable na method, ano yung applicable na research design. Ganun daw yung mga questions pagdating sa CRIM Research 1 and 2. Kaya kailangan, hindi mo lang dapat alam yung hypothesis, kasi kabisado na natin yan di ba? Alam na natin definition ng hypothesis, alam na natin yung definition ng research design, ito yung blueprint, di ba? Paulit-ulit, ito yung blueprint ng study, yung mga theoretical framework, those are the theories, di ba? Na nagiging guide doon sa paggawa nung pag-write nung study natin. Pero behind those, kailangan, alam natin, pagdating sa research, ano yung purpose niya? Saan at kailan siya gagamitin. Diba? Kasi social science tayo So marami tayong phenomena, maraming mga events na pwede nating pag-aralan. Sa bawat phenomena na yan, magkakaiba din yung method, methodology, o kaya naman yung research design na pwede nating gamitin. So kailangan alam din natin kung saan siya i-apply. No? So meron mga understanding na question dyan, pero very minimal lang. Karamihan daw talaga yung mga tawag doon, applying. No, based on the scenario. Ganun, ano yung applicable na ganito, research methodology. And also, sabi ko nga kailangan, aside dun sa alam mo yung definition niya, kailangan naiintindihan din natin siya para kapag tinanong tayo ng mga scenario, alam natin yung isasagot natin. Okay, so, dinivide ko na siya into parts yung presentation natin, no, para makita talaga natin. Kasi sabi ko nga kanina, yung sa research kasi ang haba. No, meron tayong chapter 1 to 5. Yung sa seminar na, webinar nga ng research, tumatagal yan na maghapon, hindi pa natatapos di ba? Paano pa kaya yung ilang oras natin pagkakasyahin? So, sabi ko, para hindi na tayo mag-waste ng time, dinivide ko na siya, and then focus tayo kung ano talaga yung mga included dun sa TOS. Okay, so first, sa TOS natin, we have here the research methodology. So we have descriptive, correlation, phenomenological, and yung mga case study. When we say research methodology kasi, it refers our overall plan. Paano ba natin i-execute? Paano ba natin ikakonduct yung study? Yun yung tinatawag nating research methodology. Now, pag sinabi kasing overall strategy, maraming klase yan. It can be qualitative, quantitative, or mixed method. Yun po yung research methodology. Yung research methodology na yan, it covers your research design,
your theoretical framework, your hypothesis, it covers everything. Diba? Kaya nga when we say research methodology, it is a broad, no, it is a broad component of our research which covers or defines the step-by-step procedure paano natin i-achieve yung objectives ng study mo. Paano mo i-collect, paano mo i-analyze, and paano mo i-interpret yung data. It refers to our research methodology. Basta tatandaan nyo lang, if nabasa nyo doon sa question, yung overall strategy, yung overall plan, yung general plan to conduct the study, to conduct the research, it now refers to your research methodology. Hindi po ako gumawa ng exam nyo, ha? So, hindi ko rin po siya nabasa, hindi ko rin po siya nakita kasi hindi naman pwede. Limited person lang yung mga may access, no, pagdating sa exam. Hindi po lahat kami may access sa exam, hindi po ganun yun. Kaya para maiwasan yung sa leakage, no, hindi po lahat ng teacher may access. So kaya nga nakafocus tayo sa TOS. Though, what can I assure you, kahit hindi ko nabasa yung exam ninyo, is yung mga exam natin dito, nasa TOS po talaga yan. Nasa mga notes ninyo, nasa dinidiscuss. Hindi naman yan ilalabas kung hindi talaga napahapyawan, hindi siya na-discuss, hindi man lang siya na-mention, or even wala man lang siya sa notes. No, yun yung masisigurado ko naman sa inyo. Kaya basahin po ng mabuti at intindihin. Minsan, akala nyo hindi na-discuss yung isang topic. Alam, na-discuss pala, iba lang yung term na ginamit. No, it really happens, lalo na sa POA. Hindi naman po kasi pwede na kung ano yung nilagay ko dito sa PowerPoint, yun din yung definition na ilalagay doon sa exam. Remembering lang po yun. Di ba kapag in toto, nakita nyo naman doon sa TOS natin kanina, wala namang remembering doon eh. Di ba pag sinabing remembering, yung definition, gano'n lang siya, yung basic na identification ng term na yun lang yung alam mo. Paano mo masasagot yung applying kung doon lang sa definition, doon ka lang na-limit? So, kailangan alam mo talaga yung pasikot-sikot niya, alam mo kung paano siya i-apply, alam mo kung paano siya intindihin. Ganun po sa research and also for your other subjects, applicable din naman yan. Okay? Next, yan, methodology versus methods. Lagi kasi natin naririnig yan eh, di ba? Ano ba yung difference? Or is there a difference between methodology or methods? The answer is yes. No, sa ibang bagay siguro wala. Pero pagdating sa lengguwahe ng research, meron po silang pagkakaiba. No, when we say research methodology, na-mention nga natin kanina, it refers to your overall strategy. No, yan yung pinaka-framework mo. Paano ka magko-collect ng data? Yan yung plano mo. Diba? Halimbawa, ikaw, meron kang plano sa buhay mo. By next year, meron kang mga target objectives. By next year, magpapakasal na ako. By next year, kailangan meron na akong 5 anak. Ganon. So, it refers to your overall plan kung paano mo siya i-execute. That is methodology. Pag sinabi nating methods, it refers to specific techniques kung paano mo siya ngayon gagawin, kung paano mo siya ngayon i-execute. Okay, so under na research methods, yung tinatawag nating data gathering, ayan, kasama na dyan yan, pag-process, pag-compute nung ginawa nyo dati, percentage, frequency, distribution, weighted mean, lahat na yon parts na siya ng methods na tinatawag. Pero yung methodology, it refers to your overall plan. Ano yung plano mo? Magka-quali ka ba? Magka-quanti ka ba? But most of us, all of us pala, kasi wala naman ako nabalitaan na nag-quali dati, di ba? Lahat tayo quanti. So kapag quanti, paano mo i-execute yung study mo? Ganito, magagawa ko ng questionnaire. Magpapacheck ako sa advisor. I-check ko yung validity and reliability ng questionnaire ko. Yung mga activities na yon, yung mga specific methods na yon, it refers now to research methods. Pero lahat yon kapag kasama yung research design, yung mga frameworks natin, kung paano natin ikakandak yung overall study, it refers now to your research methodology. Ayan. Question. This type of research design focuses on the present condition and aims to find new truth. Okay, so I'm seeing thumbs up. May sumagot ng Charlie.
May sumagot ng Delta. Ay, bakit? Napatanong. Pero ang correct answer po for this one is bravo. Yes, thumbs up dapat. Descriptive research. Bakit po siya descriptive research? Because it focuses on present conditions. 'Di ba? Kaya po siya tinawag na descriptive kasi dinidescribe mo yung existing event or phenomena. Okay, that is descriptive. Di ba, narinig niyo ba nung nagda-defense kayo? Halos lahat naman sa inyo descriptive eh. Di ba, wala naman sa inyo nag-conduct ng historical, wala sa inyo nag-conduct ng case study o kaya experimental. Lahat kayo descriptive. Ano yung sinasabi ninyo? O pag tinanong kayo ng panel, pag tinanong kayo ng chairman, o bakit descriptive yung research nyo? Kasi po, present condition, current condition. Di ba, ano pa yung tinuturo namin sa inyo before? Kapag gagawa ka ng problem and descriptive, yung research design na meron ka, kailangan currently existing. Nangyayari talaga siya currently, nangyayari siya at present. O halimbawa, ano yung mga problem na pwede mong i-propose kapag descriptive research design yung gagamitin mo? Ano ba yung meron tayo ngayon? Corruption, ano yung mga current issues natin ngayon sa society natin? Yung tawag doon, yung violence, school violence, di ba? Bakit ba nag-e-exist yung school violence na yan? Bakit parang dumadami sila? Di ba? Kasi dati pa ilan-ilan lang yan. Actually, wala nga dating school shooting na, mass shooting na nangyayari eh. Di ba? Meron dati, nung panahon natin, nung mga high school tayo, mga bullying, ganyan, aabangan kita sa labas. Yung mga ganun, tapos dala-dala mo yung barkada mong mukhang sanggano. Diba ganun lang tayo before eh. Pero how come ngayon, umabot na sila sa point na nagbabarilan, nagpapatayan. Bakit ganito na ba yung behavior ng mga juvenile natin, ng mga minor de edad, ng mga high school students natin? That is an example of descriptive research. If you want to uncover bakit siya nag-exist, paano siya nag-exist, di ba? Ano ba yung status ng mga high school natin ngayon? Ano yung status ng tawag doon, yung ini-implement nilang security protocols, bakit at papaano nakakalusot yung mga baril, yung mga weapons sa loob ng eskwelahan. That is an example of descriptive research. Effective ba yung mga gwardiya? Effective ba yung implementation ng RA 9344? Meron ba yung epekto sa mindset ng mga kabataan ngayon? Meron ba yung influence kung bakit malakas yung loob nilang gumawa ng krimen? That is descriptive kasi currently happening talaga siya. Diba? Kaya nga dati, if you remember, yung mga nagpo-propose, may mga kaklase kayo dati na nagpo-propose ng title about COVID. Eh wala naman ng COVID nung panahon ninyo. Hindi na siya descriptive. Nagiging part na siya ng historical. Kasi pag sinabi mo historical, nakafocus ka naman sa mga past events, previous events. Diba? So, ano yung implication niya at present? Ano yung mga lessons na natutunan natin dun sa mga nangyari in the past? That is an example of historical research. Halimbawa, gusto mong pag-aralan yung existence ng martial law during the Marcos regime, Marcos Sr. regime. Diba? Kasi ngayon at present wala naman tayong martial law eh. Although Marcos pa rin tayo ngayon, pero si Marcos Jr. na yan. Diba? So kung gusto mo pag-aralan yung war on drugs, descriptive pa ba yun? Present pa ba yung war on drugs? The answer is no. So yung war on drugs, yung COVID-19 pandemic, martial law, those are part of our history. No? Kaya magiging historical research na yan siya. Kaya nga usually kapag historical research, ang source mo dyan yung mga documents before, yung mga news article na binalita dati, mga dyaryo, mga libro, yung mga published na resources natin sa historical. Kung may mga matatanda na pwedeng magkwento sa'yo, so pwede rin sila maging source mo. Pero kapag descriptive, kailangan at present. Kailangan na-observe siya currently and in reality. When we say case study naman kasi, it focuses on the combination. Ito naman yung combination, past, present, and also yung future. So yung case study kasi, although maganda siya, no, yung case study, qualitative po ito usually. Okay? Wala pa akong nakitang case study na nag-quanti.
Pag sinabi kasi natin case study, pag-aaralan mo, ano yung kaso niya? Ano yung mga experiences niya na limited sa kanya lang? Halimbawa, yung experiences ng isang tawag doon, experiences ng isang battered wife. Yan. So, yung experience ba niya common? The answer is no. No, and also sa case study, kailangan mo mag-conduct ng in-depth interview. Okay? Kasi ano ba ginagawa natin sa descriptive? Ano ba yung ginawa nyo nung nag-interview ba kayo? Nag-interview kayo, pre-interview lang. Diba? Hindi siya talaga yung in-interview nyo, sinulat nyo, sinama nyo sa questionnaire nyo, sinama nyo siya sa chapter 4, present nyo, analysis and all. Hindi eh. Diba? Kasi nga lahat tayo noon nag-quanti. O ano yung ginawa niyo sa mga respondents yun nung nag-data gathering kayo? Meron kayong questionnaire, inabot niyo sa mga respondents na sinagutan, and then pre-process niyo yung data. Yun yung sa descriptive. Sa case study kasi, kailangan mo talaga ng interview. Hindi niya kasi masasagot 4, 3, 2, 1, like Likert scale. Hindi niya strongly agree. Hindi ganun eh. Hindi masasagot ng Likert scale yung experiences ng isang tao. Okay, so that's why sa case study, kailangan talaga mahina ba internet. Sa case study, kailangan talagang mag-conduct ng interview. Yung mga focus group, kasi ganyan. Kasi kailangan nakafocus siya sa iisang case lang. Kaya po siya tinawag na case study. Although sabi ko nga, pwede naman siyang i-allow sa undergrad, kaya lang medyo rigorous kasi yan. No, kasi sa descriptive, yung present condition lang. Diba? Yung present event lang yung iimbestigahan mo. Sa case study kasi, combination of the past, present, and the future. Limbawa, pag-aaralan mo yung isang juvenile na nakagawa ng isang CICL na lang. Diba? Yung isang CICL pag-aaralan mo, bakit ba niya na-develop yung ganong criminal behavior? Kakalkalit mo yung past niya, yung history niya, meron ba siyang experiences ng childhood niya, nabully ba siya, na pwedeng naging reason kung paano na-develop yung kanyang criminal behavior, ano yung present niya, ano na yung status niya ngayon, and also his future. Predict mo. O based dun sa kanyang condition ngayon, succeed pa ba siya, makakapag-aral pa ba siya, may chance pa ba na magbago yung bata? That is an example of case study. Okay, in-depth talaga siya, in-depth interview, in-depth investigation. Whereas yung experimental research naman, it focuses on the future. Okay, so titignan mo dyan, ano ba yung possible na effect? Yan, that is experimental research naman. Sa experimental research, hindi talaga siya advisable sa undergrad. Sa experimental kasi, mahaba yung time na kailangan mo kasi literal, magkakandak ka talaga ng experiment. Okay? Sa experimental research, ipipredict mo, ano kaya yung magiging effect? Ano kaya yung magiging implication? Say for example, yung effectiveness ng intervention program. Yan, di ba? Aware kayo sa intervention program na ginagawa ng department. Before ka mag-exam, meron kang session with your teacher, whether online or face-to-face. Special session yun, Q&A, rationalization, para masuportahan ka dun sa upcoming exam mo. Ngayon, sa experimental research, meron kang dalawang grupo dyan eh. Meron kang tinatawag na experimental group, meron kang control group. Sa control group, sila yung walang intervention. Yung experimental group, sila yung may intervention. So, makikita mo dyan, yung mga nag-intervention ba, yung mga nag-undergo ba ng intervention, mas mataas yung score nila. Kesa yung mga students na hindi nag-undergo ng intervention program. That is an experimental research. Yung experimental, although ang knowledge kasi natin dyan, usually mang ginagawa sa mga laboratory, possible. Diba? Yung mga development ng medicine, diba? Nagkakandak sila ng mga experiment. Pero sabi ko nga, since societal science tayo, applicable naman sa atin yan, experiment ng mga laws, policy, ng mga program, effective ba siya or hindi. Doon naman natin ginagamit yung experimental research para makapag-design tayo ng mga program na mas applicable pa or mas magiging effective pa in the future. So those are the differences between the four na very common research design na ginagamit natin. No? So again, when we say research design, it refers to our blueprint. No? So it guides the collection, measurement. No? Kailangan alam mo kung hanggang saan ka lang.
That's why, before you conduct your study, di ba, ang coverage ng research, ng pre-oral ninyo is from chapter 1 to 3. Sa chapter 3, nakadiscuss doon yung research design mo. Kasi kailangan, bago ka mag-conduct ng study, nakaplano ka na. Okay? May plano ka na. Ano yung coverage ng study mo, hanggang saan ka lang, kailan mo siya ikakandak, kailan mo siya tatapusin. So, it covers now our research design. So, descriptive. Pag sinabing descriptive, focus lang kami sa present. Diba? Wala na kaming pakialam kung ano yung nangyari in the past. Wala din kaming pakialam kung ano yung mangyayari in the future, kung ano yung status na ngayon, kung ano yung current na nangyayari ngayon, yun lang yung iimbestigahan namin. That is descriptive. Okay? Next one, we have the quantitative research methodology. Sabi ko nga, sa research, sa methodology, tatlo yan. We have the quanti, quali, and the mixed method. Bawat methodology, magkakaiba rin sila ng applicable na research design. Okay? Naka-enumerate yan dun sa module ninyo. Ang walang methodology lang dyan or wala siyang research design na nakalagay is yung sa mixed method. Kung mapapansin nyo, dun sa notes ninyo, yung mixed method, naka-define lang siya. Pero yung sa quanti and quali, naka-define siya. At the same time, meron siyang mga research design. Okay? Hindi po kasi lahat ng research design na applicable kay quanti ay applicable kay quali. Okay? Kasi first thing first, sa quanti, magkaiba yung klase ng data mo eh. Diba? Sa quanti, ang data mo, numerical. Ayan o, kaya hin-highlight ko na nga po yung word na numerical data. If you are dealing with numbers, that is quantitative research. Diba? Kaya anong ginawa nyo nung nag-compute kayo? Ano yung kinompute nyo? Weighted mean, ano pa ba yun? Frequency, distribution, di ba? If you are dealing with numbers, that is quantitative research. But if you are dealing with words, statements, or yung mga phrases, that is qualitative research. That is the main difference between the two. Okay? Pag may kino-compute ka, ibig sabihin, quanti yan. No, pag nag-interview ka at yung pinaprocess mo, yung ina-analyze mo, hindi number, pero yung statement ng participant mo, that is quali. Okay? That's the major difference. Another, sa quanti, yung mga tao na subject ng study natin, anong tawag natin? Tama, respondents. Diba? Sa quanti, ang tawag respondents. Sa quali, ang tawag sa kanila, participants. Okay? Because they participate in the creation of your study. Paano sila nagpa-participate? Kasi sumasagot sila dun sa interview. Okay? Nagpo-provide sila ng information and yung information na yon, sila lang yung naka-experience, sila lang yung nakakaalam. That is quali. No, kaya nga sa undergrad, although kaya nyong gawin, I do believe kaya nyong gawin yung qualitative research, kaya lang it's too exhausting. Ang maganda sa quali, kakaunti yung respondents mo. Di ba sa quanti, kina-question pa nga namin kayo, ano yung ginamit mo? Gumamit ka ba ng Slovene formula? May mga ganun pa tayo, di ba? Para tayo magagaling eh. Slovene, meron kang Calmorin, di ba? Pero sa quali, wala silang ganun. Wala silang numbers. It doesn't matter, kahit nga may respondent mo, pwedeng research yan eh. Yun yung isang advantage ng quali. Kahit 3, 5, yung respondents mo, pwede yan. Research yan, study yan. Diba? Bakit ganon? Para sa quali, kailangan ang dami-dami ng respondents. Sa quali kasi, detailed yung information na pwede nilang ibigay. Compared to quantitative methodology. Sa quanti naman, di ba, nag-uusap ba kayo? Di naman kayo nag-uusap eh. Kung mag-uusap lang kayo, kami po yung researcher na ganito, baka ngayon iba sa inyo na nag-research kayo, hindi pa kayo nagpakilala, basta nyo na lang inabot yung papel eh. Yung respondent mo, hindi alam yung gagawin. No? Anong gagawin ko dito? Diba? O tas bigla na lang siya, ay, sir, i-check nyo lang po yung ganito, 444, gano'n. Kaya yung respondent mo, sinagutan lahat 444. Kaya lahat na lumabas dun sa study mo, strongly agree.
O, di ba kasi hindi naman naipaliwanag. Kumbaga, sa quanti kasi, very limited yung information na pwede nilang i-provide. Unlike sa quali. Sa quali, very rich yung kanilang information. Kasi interview yun. No? Tatanungin mo talaga siya ano yung ganito, ano yung experiences niya. Kaya lang, you have to be very careful. Sa quanti kasi, sasagot lang yan, checklist. Di ba? Ang dali lang mag-check. Sa quali kasi, kakausapin mo talaga sila. So, there is a big possibility, lalo na kung victim yan, there's a big possibility na matrigger natin yung kanilang trauma. Diba? Kaya nga, pagdating sa quali, yung ethical considerations niya, very strict. Diba? Meron silang tinatawag na informed consent. Kapag bata yan, hindi mo sila pwedeng interviewin nang wala silang kasamang guardian. No? Kasi pwedeng matrigger anytime yung kanilang trauma and ayaw natin yun. No, kasi sa research, meron tayong tinatawag na no harm. When we say no harm, kailangan hindi natin maipahamak yung mga respondents or yung participants ng study natin. So that is the major difference between quanti and quali. Pag numbers yan, automatic quanti yan ha. Pagka quali, yung mga statement, result ng interview, yun po yun. Now, ma'am, ano naman yung mixed method? Pag sinabi nating mixed method, combination siya ng quanti and quali. So, ibig sabihin, meron na siyang checklist, meron pa siyang interview sa baba. O, yun po yung tinatawag nating mixed method. So, later on, papahapyawan ko yung mga tawag doon, yung mga research design under ng mixed method natin. So, focus muna tayo dito sa quanti. So, under ng quanti, marami tayong research design na applicable. Ang pinaka-common ay yung ginawa nyo dati, survey. Diba? Descriptive survey. At tapos pag tinanong mo, bakit descriptive survey? Kasi yun po yung nakita namin doon sa pinagkopyahan naming manuscript. Kaya pala descriptive survey kasi magkakaparehas. Diba? Pati yung research design ng kabilang study, kinopya na. When we say survey, it is the most common and the easiest method to collect data. Kasi ginagawa natin dyan, bigay ka ng questionnaire, sasagot sila dun sa checklist. That is survey. Diba? Kaya lang sabi ko nga, sa survey kasi, very limited yung interaction. Meron pa nga dyan yung iba, diba? Sabihin nila sa inyo, iwanan nyo na lang yung questionnaire nyo. Tapos sasagutan na lang namin, di mo alam kung yung respondent talaga yung sumagot doon, diba? So, napakadali. Kaya siya yung pinaka-frequent, siya yung pinaka-common under the descriptive or the quantitative methodology kasi siya yung pinaka-madaling i-execute talaga. So, gagawa ka ng questionnaire mo. Kapag okay na kay teacher, okay na kay advisor, proceed ka na dun sa respondent, sasagot ka. After nilang sumagot, itatabulate mo siya ngayon and then you process the data. Ganun kadali yung survey. But aside dun sa survey, meron pa tayong iba. No, so we also have experimental and quasi-experimental. So ang focus naman ng experimental and quasi-experimental is the cause and effect relationship. No? So yung na-mention ko kanina na mag-experiment ka, ma-manipulate mo yung variables mo. Sa experimental, importante na meron kang two groups of participants, no, or respondents. So yung isa, yun yung a-applyan mo ng intervention, yung isa naman sila yung wala, and then you'll see kung effective ba intervention, yung mga nag-undergo ba ng intervention, mas mataas yung score compared dun sa mga students na hindi naka-receive ng intervention program. So that is an example of experimental. And next one, we also have cross-sectional. So it studies one group at one point in time. So yung cross-sectional, it provides naman a quick snapshot. Okay, quick snapshot of the phenomena being studied. Say for example, gusto mong tingnan yung pamumuhay ng mga Aita. So, pupuntahan mo sila doon sa Zambales or sa Tarlac kung saan sila nakatira. So, observe mo sila for 1 day, 2 days. Ano ba yung ginagawa nila sa pang-araw-araw? Paano sila pumapasok? Paano sila namumuhay? Paano sila nagtatrabaho? That is cross-sectional. So, you study only one group of people at one point in time. Okay? And in contrast naman, we also have longitudinal and time series. So kung yung cross-sectional mabilisan,
Diba? Parang ang gusto mo lang makita is snapshot, observe mo sila for 1 day, ganun. And then you analyze the data, that is cross-sectional. Sa longitudinal naman kasi, kailangan mo ng mahaba. So you have to have a long period of time para makandak yung ganitong klase ng study. Longitudinal, also known as panel or cohort studies. So say for example, pinag-aaralan mo yung development ng criminal behavior. Ano kaya yung mga reason paano at bakit siya nag-exist? Yung criminal behavior naman kasi ng isang tao, hindi lang siya nagiging effect ng isang pangyayari sa buhay natin, 'di ba? Minsan nagpa-pile up yung mga experiences natin throughout the year, kaya nade-develop yung criminal behavior ng isang tao. So that is an example of longitudinal or time series. No, kailangan mo talaga ng mahabang panahon. Sa lahat ng research design, yung longitudinal na yan yung pinaka hindi applicable sa undergrad. Kasi sa undergrad, kailangan yung graduate, di ba? Meron lang kayong 2 semester. So hindi talaga obra na longitudinal pa yung gagamitin mong research design. Ma'am, yung 2 semester ba, long na ba yun? The answer is no. Kailangan mo ng years. It will take years. Minsan nga hindi pa enough yung 5 years. O kailangan mo pa ng 10 years para matapos mo yung research. That is longitudinal and time series. And next one, we also have meta-analysis. When we say meta-analysis naman, para kang nagsisynthesize. Yun, nagsisynthesize ka ng conclusions from various studies. Halimbawa, yung study ni ganito, related siya doon sa study, 5 study. Halos lahat, pare-pareha sila ng title, pare-pareha sila ng topic. No? So pagtatanggain mo ngayon yung mga conclusion nila, that is now known as meta-analysis. So you pull together yung mga results from various studies, and then you compare, you synthesize, you identify ano yung mga possible na gaps pa. That is meta-analysis. So sa meta-analysis, wala kang ibang gagawin dyan kundi maghanap ng mga related studies. Kaya ano yung mga studies, ano yung mga conclusion nila. O, dito sa study na to, strongly agree siya. Dito naman sa kabila, hindi siya strongly agree or hindi siya effective, di ba? Now, bakit hindi siya effective? O, yun naman yung kailangan mong i-fill in, di ba? Hindi naman porke meta-analysis. Pagsasama-samahin mo lang, kinapi-paste mo lang yung study ng ibang tao, tapos tawagin mo na siyang research, hindi po pwede doon. Parang ginawa mo lang siyang RRL. No? So ang gagawin ng researcher diyan, magre-research siya ng various studies related to each other, and then ipo-pull out nga yung mga ideas na magkakakonekta, and then i-fill niya yung possible na gaps. That is meta-analysis. And next one, we have qualitative research methodology. So tulad na na-mention natin kanina, we collect ideas through textual data. So, ibig sabihin, walang kinalaman yung numbers dito. It is based purely on interviews. Interviews or possible observation. So, hindi ka man nag-interview, pero in-observe mo sila. Diba? Tinignan mo kung paano sila gumagalaw, paano sila kumikilos. That is observation, na part pa rin siya ng quali. Pero pwede pa rin siyang maging methodology or research design natin. So we have here 4, pero pag sa postgrad kasi, aside dito sa 4 na to, marami pang klase ng quali. Pero since ito yung nasa notes natin, dito tayo magpo-focus. So first, we have participant observation. So tulad ng sinabi ko kanina, yung quali, hindi lang siya limited sa interviews. Okay, hindi lang siya limited sa pag-uusap, ganyan. Meron kasi mga participants, sometimes maka-experience ka niyan, no? Yung participants mo, hindi naman niya kayang mag-respond through speaking. Halimbawa, meron siyang tawag doon, speech disorder, hindi siya makapagsalita. Pipilitin mo ba siya na interviewin? O, the answer is no, that is unethical. So, ang gagawin mo dyan, i-observe mo siya. Paano yung behavior niya, paano siya mag-act, that is participant observation. So habang nag-observe ka, dino-document mo ngayon yung behavior niya, yung mga ginagawa niya, participant observation yun. And then next we have intensive interviewing. Ito naman yung kung kanina sa quanti, ang pinaka-common doon is survey. Sa quali naman, ito yung pinaka-common, yung interview talaga.
no? Yung one-on-one interview, tanong mo yung mga, hindi lang kasi yung information dyan eh. Minsan yung nag-overshare, pati yung emotions niya, pati yung feelings niya, perceptions niya doon sa experience niya na yun, minsan nasasabi na din niya. And that is the purpose of Quali. Yun talaga yung strength ni Quali. No, marami kasing bagay na magagather mo lang. Maraming information na pwede mo lang magather through interview. So sabi ko nga, kapag binigyan mo yan ng questionnaire, hindi naman yung makakapagsalita eh. Diba? Hindi naman yung makakapagsabi sa'yo na ito yung naramdaman ko, ito yung na-experience ko during that time na binubugbog ako ng asawa ko. Diba? Hindi naman niya yun masasabi sa'yo. Gamit yung checklist lang. So there are studies talaga na kailangan equally, kailangan talagang mag-conduct ng intensive interview. And next we have focus group. When we say focus group, yung sa intensive interviewing kasi one-on-one yan. Pwedeng one-on-one, tapos yung mga question mo open-ended. Diba? Para siyang nagkukwento, paano niya yung experience. Yung focus group naman kasi grupo talaga sila. So sabay-sabay mo silang i-interviewin. Kaya lang, ang disadvantage kasi ng focus group, kapag ka narinig ng isang participant yung sagot nung kapwa niya participant, maaaring maka-apekto yon dun sa isasagot niya sa'yo. So, di ba? Kaya nga sa interrogation, di ba pinaghihiwalay natin yung mga suspect? Kasi pwedeng maka-apekto talaga yung sagot ng kasama niya dun sa sasabihin niya kay police officer. Ganon din siya sa research. Although may mga kasi talaga na may mga participants na kailangan nakagrupo talaga sila. Most especially, sabi ko ngayon, naka-experience ng extreme na trauma. Diba? Meron pa silang PTSD and all. Hindi mo naman sila pwedeng interviewin na mag-isa ka lang. So, kung kailangan nila ng guidance, ganyan. So, pwedeng nakagrupo talaga. Ang maganda sa focus group kasi, hindi ka na extend ng oras na mag-interview isa-isa. No, kasi lahat ng questions mo, pwede mo na maitanong sa kanila simultaneously. And next one, we have case studies and life history. So, na-mention na din natin kanina when we say case studies, yung mga in-depth na interview, pag-aaralan mo, ano yung past niya, present, and also the future. Now, na-mention natin kanina, isang research design is participant observation. Sa participant observation, meron siyang, isisend ko na lang sa inyo yung na to, yung copy ng, yung PDF nito para hindi siya, para mabalikan nyo yung mga nag-overlap na mga text. Kasi sa akin din nag-overlap din eh. Pero dun sa file ko naman, hindi naman siya overlapping. Dito lang na in-upload ko siya sa Google, sa Drive. So, parang mabalikan nyo na lang. Okay? And sabi niya dyan, meron tayo iba't ibang klase ng participant observation. So, we have 4. No? So, first, we have complete observer. When we say complete participant, when we say complete participant, yung nasa dulo, yun nandito sa pang-4. When we say complete participant, the researcher, he becomes a full member of the group and actively participates. Okay, so halimbawa, meron kang mga inoobserbahan, merong mga bata, o kaya naman yung mga babae na biktima ng domestic violence. No? So may grupo yan. Ang gagawin ni researcher, makikijoin siya doon sa grupo nila na yun. Kung ano yung ginagawa ng mga babae, yun din yung gagawin ni researcher. Kung ano yung activity ng mga participant, gagawin din siya ni researcher. That is complete participant. Okay? And sa complete participant na yan, hindi aware. Okay? Hindi aware yung mga kasama mo sa grupo na inobserbahan mo pala sila. Kasi nga parang nagko-camouflage ka eh. So parang nagpapanggap ka na kapwa ka rin nila victim ng domestic violence. So that is complete participant. So depende yan. Depende doon sa situation, depende doon sa respondents na meron ka, and depende doon sa time na pwede mong i-allot doon sa data gathering mo. No? So pwede kang mag-complete participant, pwede rin namang participant as observer. Pag sinabi namang participant as observer, hindi ka sumasali. No? Or very minimal lang yung participation mo doon sa activity nila, unlike yung sa complete participant. Sa complete participant talagang kiniklaim mo na participant ka ng activity,
Diba? Tapos yung mga kasama mo, hindi nila alam na researcher ka pala. That is complete participant. Sa participant as observer naman, minimal yung involvement mo doon sa activities. And at the same time, yung mga kasama mo sa grupo, aware sila. Aware sila na inoobserbahan mo sila and aware sila na researcher ka. That is participant as observer. Kapag naman observer as participant, so yun nasa upper right, no, yung observer, he has only limited interaction with participants. So very limited yung interaction, so parang short lang yung tawag doon, yung time niya to participate, short lang yung time niya to conduct interviews, makisalamuha doon sa mga participants niya. That is observer as participant. And lastly, yung complete observer naman, ito talaga yung pinakamalayo, yung pinaka-detach. Pinaka-detach yung researcher from his participants. So, tinitingnan mo lang sila, in-observe mo lang sila through a distance. No, parang nasa isang room sila, tapos ikaw nasa observation room ka lang. Tinitingnan mo ano yung mga ginagawa nila, ano yung mga reactions nila. No? So that is complete observer. So ang maganda kasi dito, hindi mo na i-influensyahan yung behavior ng participants mo. Kasi there are some na kapag alam nila na inoobserbahan sila, parang medyo nagiging conscious, diba? Parang hindi sila normal na mag-act, hindi sila normal na mag-behave. So you can choose doon sa 4, no, kung ano applicable sa'yo. Kung okay naman doon sa mga respondents mo na complete observer ka lang, kung okay din sa kanila na complete participant ka, then might as well do it. So ang mahalaga dyan is kung paano mo tawag doon, kung paano mo i-gather yung data, and at the same time, kailangan i-maintain mo yung ethical standards natin pagdating sa research. So kung ayaw talaga nilang makipag-participate sa study mo, wala tayong magagawa. Di natin sila pwedeng pilitin. Okay, next. Ito na yung sinasabi ko kanina, yung mixed method research. So, na-discuss natin yung quanti, quali, yung quanti sa numbers, yung qualitative naman sa mga statements, interviews. Yung mixed method naman, meron siyang checklist, meron siyang numbers, meron din siyang statements. So, ganun po yung mixed method. No? And sa mixed method, meron siyang research design. Yung pinaka-common dyan, 3. So they do have exploratory sequential, explanatory sequential, and yung convergent. So marami yan. Yung mixed method kasi hindi talaga siya ginagawa sa undergrad. No? Usually ginagawa siya ng mga expert na sa research kasi mahirap mag-process ng data na magkaiba. Diba? Yung numbers nga lang, ang hirap na lang i-process, ang hirap na lang i-analyze, sasamahan mo pa ng statement. So pinagbabangga kasi nila yon. Pinagbabangga nila, tama ba tong sinabi niya based doon sa interview? Tama ba yung weighted mean niya based doon sa mga sinabi niya during your interview with the participants? So nagtutugma ba silang dalawa? Accurate ba? Proportionate ba yung data mo? Yung result ni quanti and quali, pagbabanggain nila yun. Kaya po siya tinawag na mixed method research. Now, if you have your enough time, you have ample time, no, marami kang time para mag-conduct ng study, then you may conduct mixed method kasi matrabaho talaga siya. Aside sa pasasagutin mo na sila ng questionnaire, i-interviewin mo pa. And parang aside doon sa time-consuming siya, doon sa end ni researcher, time-consuming din siya sa end ni respondent. No, kasi talagang i-interview mo pa siya, pasasagutin mo pa siya ng question. Bihira yung mga respondent na mahaba yung time para makipag-participate lang sa research. So that is mixed method. And next, descriptive research designs. In criminology nga, yung pinaka-common natin na ginagawa is descriptive survey. Yung it studies the present conditions, di ba? Sabi niya dyan, it establishes a baseline understanding of a phenomena. So, kaya siya tinawag descriptive because we merely describe. Okay, ano yung ano yung current conditions natin, ano yung mga nangyayari. That is descriptive. Diba kaya nga karaniwan doon sa mga pinopropose yung title dati, level of effectiveness,
assess mo lang, effective ba siya or hindi. Actually, dapat nga yung level of effectiveness, hindi siya survey, dapat normative siya. Pero since hindi nga tayo nakapag-explore before ng iba pang research design, di ba? Kasi yung mga sinaunang research naman na nakita nyo sa manuscript, descriptive survey lang din. Kaya yung mga sumunod, descriptive survey na lang din. Pero aside sa descriptive survey, marami pa tayong ibang klase ng descriptive. So i-check ninyo, ay baka parang identify ninyo later on, baka yung study ninyo dapat pala normative yun, dapat pala analysis siya. Diba? Check natin isa-isa. When we say normative survey, sabi niya dyan, it compares local test results against a state or national norm. So sa normative kasi, we are trying to determine here whether a group, they really meet a particular standard or norm. Kaya nga sabi ko kanina, yung level of effectiveness, yung mga assessments sa level of compliance, sumusunod ba sila sa batas, sumusunod ba sila, satisfied ba sila doon sa implementation ng batas natin, yung mga batas ba natin na meron tayo dito, na i-implement ba talaga sila, ano yung level of implementation, level ng pagsunod ng mga tao, or level of compliance. That is normative survey. Kumbaga sa normative survey kasi, meron kang ina-assess na particular na policy, o kaya batas, or yung program. So tinitingnan mo yung kung paano nila siya i-implement. Diba? Paano sumusunod yung mga tao or sumusunod ba yung mga tao? That's normative survey. So yung mga nag-title dyan na level of compliance, ganyan, implementation, effectiveness, dapat doon normative, hindi lang siya descriptive survey. Yung descriptive survey, applicable yan sa mga problems encountered, ganito. Oh. Kasi dinedescribe niya, ano yung mga problema? Challenges encountered by the criminology students, descriptive survey yun. Kasi dinedescribe niya, ano daw yung mga challenges na kinakaharap ng isang criminology student. Descriptive survey siya. Pero when we are going to assess yung level of compliance na, sumusunod ba yung mga tao sa mga policy na meron tayo, that is already normative survey. And next one, we also have descriptive status, which covers, sabi na dyan, many traits or characteristics of a particular group to build a comprehensive profile. So halimbawa, yung mga CICL natin, sila yung focus mo. Diba? Ano yung mga similarities sa kanila, ano yung mga common characteristics na meron sila, that is descriptive status. So in that way, ma-identify natin ano ba yung possible na naging reason kung bakit nakapag-develop sila ng criminal behavior. Matitignan natin yung mga similarities and also the differences. So, ang key mo lang dyan sa descriptive status, kailangan meron kang particular na group. And yung mga tao dun sa grupo na pag-aaralan mo, kailangan meron silang similarities. Halimbawa, pare-pare silang CICL, kaya naman pare-pare silang victims ng sexual harassment, ganyan. That is descriptive status. And next one, we have descriptive analysis. So when we say descriptive analysis naman, it separates an object into its parts. So halimbawa, pinag-aaralan mo yung PNP, but not PNP as a whole. Diba? Pinag-aaralan mo yung iba't ibang unit niya, ano ba yung function ng cybercrime unit, ano yung function ng homicide unit, ng warrant section, paano ba sila nakaka-apekto doon sa job description ng bawat isa. Paano sila nakaka-apekto doon sa job satisfaction ng mga police officers. Or yung mga unit na yan, paano sila nag-i-interact within the organization. So that is descriptive analysis. So yung isang buong sistema, dinidivide natin siya into parts, and then yung mga parts na yun, pinag-aaralan natin siya bawat isa. So that is descriptive analysis. Although yung sa analysis kasi walang gumawa sa atin, no? Kasi lagi namin sinasabi sa inyo dati, you must be specific, you must be ganito, natama rin naman. No? So if you want to conduct descriptive analysis, it will take time. No? So medyo mahabang time yung kailangan mo para matapos mo yan. Okay? Question? So Mia wishes to conduct a study on the effectiveness of teaching using traditional methods or face-to-face and blended learning, which includes modules and online teaching to criminology students. This type of research design is known as, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, baka hindi nyo na-visualize, paano siya magiging applying?
na question. Kasi 'di ba sa research ay sa ethics, madalas talaga i-apply doon kasi mga scenario eh. 'Di ba? Scenario based talaga yung mga type of questions. Pero sa research, paano siya magiging scenario based? Ganito siya. Halimbawa, may scenario, ito yung gusto niyang pag-aralan. Ano yung applicable na research design? O, ganun po, maraming question na ganun sa board exam. No? And sabi ko nga, kailangan hindi lang yung definition yung alam nyo, kailangan alam nyo din kung paano siya at saan siya ginagamit. Okay? So the answer for this one is descriptive survey. Dalawa na nga yung variables. Diba? Ano yung variables na dyan? Yung traditional saka yung blended. Diba? Meron kang dalawang variables dyan eh. So gusto niyang tignan alin ba yung mas effective? Mas effective ba yung yung traditional method? 'Di ba ngayon meron tayong parallel class, ganyan, meron tayong blended learning, merong combination ng online saka ng face-to-face. So ano ba yung mas effective sa mga klase ng student na meron tayo ngayon? Is it face-to-face or online or blended? Kapag meron na siyang multiple variables, that is already a descriptive comparative. Okay, so correct. No? So that is delta, descriptive comparative. Kasi pinagkukumpara niya yung level of effectiveness. O, alin kaya sa dalawa na to yung mas effective? Is it traditional, face-to-face, o kaya yung blended? Sa blended, may face-to-face ka na, may online ka pa. O alin sa dalawa na yan yung mas effective? That is descriptive comparative because you have here two variables and then you compare them. Ano yung similarities, ano yung differences, what is the level of effectiveness, ano yung implication niya dun sa learning ng mga students. That is descriptive comparative. Okay? Ayan, we have descriptive classification. Kaya lang yun, sa descriptive classification natin, hindi naman natin yan ma-apply. Siguro ma-apply natin siya sa forensic science, sa mga fingerprint, ganun. Kasi it utilizes usually yung mga natural sciences natin, descriptive comparative. No? So we compare and conclude whether one outperforms the other. Ano ba yung mas better? Ano yung mas magandang i-implement? Traditional teaching ba? Or yung blended learning? That is descriptive comparative. When we say descriptive evaluative naman, ina-assess natin, no, kung paano nagpe-perform yung mga program, yung mga policy, ano yung mga strength, ano yung mga weakness niya. That is descriptive evaluative. When we say longitudinal, na-mention na din natin yan kanina. Now, let us proceed with correlational research. When we say correlational research, ito lang tatandaan nyo dyan. Sa descriptive, na-mention natin kanina, present. Diba? Yung mga present conditions. Sa correlational, ang kailangan mong tignan dyan, pag correlational research yung ikakandak mo, you have to identify the relationship. Kaya siya tinawag na correlational. Okay? So, ibig sabihin, matik yan. Sa correlational, meron kang dapat dalawang variables. Okay? Kasi titingnan natin, magkakonekta ba sila? Related ba sila with each other? Minsan sa hindi labas yung word na relationship, di ba? Ang lumalabas na word doon is connected. Ayun. Connected pa din yun. Diba? Kasi sinabi natin connected sila each other, related sila. Sabihin, meron silang relationship. Diba? Parang sa kung connected sila, related sila with each other, meron silang relationship. So you really have to identify. Is there a relationship between your two variables? And ano yung degree ng relationship na yun? Is it positive or negative? That is correlational research. So walang nagkandak nito ng mga nakakaraan sa inyo kasi nga yung isang variable nga lang, hirap na ninyo. Yung challenges, ganyan, problems, yun yung pinaka-common. Yung isa nga lang na variable, ang hirap nang tapusin eh. Diba? Yung dalawa pa ba? Although maganda siya kasi this is something new. So makikita mo talaga sa mga social sciences the area if yung dalawang variable mo is related ba talaga. So halimbawa, ganito. You want to examine the relationship between social media usage
and academic performance. So gusto mong tignan, meron bang kinalaman yung paggamit ng social media doon sa academic performance ng isang criminology student? That is an example of correlational research. Basta sabi ko nga automatic, pag may dalawang variable ka, tinitignan mo kung related sila, kung connected sila with each other, that is automatically correlational. Hindi ka magko-correlation ng isa lang variable mo. Halimbawa, ang variable mo lang is problems encountered by criminology students. Hindi correlational yun. Ano i-correlate mo doon? Diba? So, kailangan dalawa. O, another example, you want to identify the relationship between poverty and crime. Pasok ba siya sa correlational? The answer is yes, kasi dalawa yung variable na gusto mong i-assess. No, you have the poverty and you also have the crime. So kapag ba mas mataas yung poverty rate, tumataas din ba yung crime rate? That is correlational. Now, meron siyang tatlong klase dyan. Diba? Yung direction of the relationship. So we have positive correlation, negative correlation, and zero correlation. So pag sinabi natin positive correlation, yung dalawang variable mo, they move in the same direction. So ibig sabihin, parehas silang tumataas. Parehas silang bumababa. That is positive correlation. Halimbawa, yun na-mention natin kanina na poverty and crime rate. So, you found out after the conduct of your study, nakita mo doon na pag tumataas pala ang poverty rate, tumataas din ang crime rate. That is positive correlation. Kasi parehas sila ng direction na pinupuntahan. Ano yung direction na pinupuntahan nila? Pataas. That is positive correlation. Okay? Pag sinabi naman natin negative correlation, baliktad. Opposite sila. Habang tumataas yung isa, bumababa naman yung isa. Okay? Again yung sa positive correlation, parehas sila ng direction na pinupuntahan. Pataas sila eh. Kasi pag tumataas yung crime rate, ay pag tumataas yung poverty, tumataas din yung crime rate. Parehas silang pataas. Positive correlation yon. Pag negative correlation, yung isa pataas, yung isa naman pababa. Halimbawa, yung na-mention ko din kanina, yung social media usage and the academic performance. Kapag tumataas yung oras na ginugugol ng estudyante sa pagbabrowse sa TikTok, pagbabrowse sa Facebook, bumababa yung kanyang academic performance. Bakit? Diba? Kasi mas ginugugol niya yung time niya sa pag-Facebook kesa mag-review. That is negative correlation. Okay? Tumataas yung oras niya sa social media. In contrast, bumababa naman yung kanyang academic performance. That is negative correlation. Okay, basta tatandaan nyo lang sa positive, parehas silang bumababa, parehas silang tumataas. Sabay sila. Sabay silang bumababa, sabay silang sumataas. That is positive correlation. Sa negative, opposite direction. Yung isa tumataas, yung isa naman bumababa. Sa no correlation naman, so walang significant relationship yung dalawa. Hindi natin sila makitaan ng direction. So it's neither tumataas, it's neither bumababa. Walang relationship. Halimbawa, tinitingnan mo, ina-examine mo yung size ng paa ng tao sa intelligence niya. Meron bang relationship yung size ng paa niya sa intelligence ng tao? So I doubt meron. Diba? So you found out na hindi pala related yung size ng paa doon sa intelligence ng isang tao. That is an example of zero correlation. Ibig sabihin, wala silang connection, wala silang relationship. Okay, next. We have here the data collection in correlational research. So, halos same lang din naman ng mga nauna, yung observation, pasok pa rin yan, yung survey method. Ang naiba lang yung sa archival research. Sa archival research naman kasi, para siyang content analysis. Okay, so sa archival research, tinitignan mo yung mga previous record. Yan. So, tinitignan mo yung mga previous record. Nagsisurvey ka about historical events, yung mga trends dati. No? So, by examining yung mga old records, old document, yung mga old report, mga news, that is archival research. So, tignan mo, ngayon ba,
Tumataas na ba yung crime rate natin dahil tumataas yung poverty? Ganon din ba nung mga unang panahon? That is archival research. Ang maganda sa archival research kasi, it saves your time kasi hindi mo na kailangan pumunta doon sa mga respondents mo, mag-interview kasi ang titignan mo lang yung mga documents, yung mga report mo nakaraan. And next one, we also have phenomenological studies. Phenomenological study is a type of qualitative study. Okay, so when we say phenomenological, it seeks to understand yung mga lived experiences ng mga tao with regard to a particular phenomenon. Okay, so pag nakita mo sa title, yung lived experiences, that is automatically phenomenological. Okay, hindi applicable ang lived experiences sa case study. Yung sa phenomenological kasi, ang inaano mo dyan is intense experience. Okay? Halimbawa, yung mga veterans. Okay, yung mga veterans, yung na-experience nila before, nung sila ay sumasabak sa gera. Yung pagsabak ba sa gera, is that a intense experience? So the answer is yes. Okay, kaya phenomenological po ang gamit. Although, ang somewhat similar siya dun sa case study kasi it covers or it unveils the experiences. Okay, so parang pareha siya na experiences pero sa pheno kasi when we say pheno, it refers to an intense experience. Okay, so that is the difference between pheno and the case study. So pagdating naman sa uri ng mga phenomenological studies, halos pare-pares din naman. We have the descriptive, you describe their experiences. Sa interpretative naman, you explain, no? Explore natin yung mga experiences nila, paano yung naka-apekto, that is interpretative. Yung sa narrative naman, nakafocus yan sa mga life story. Yan, yung mga life story, yung mga personal story nila. Yung hermeneutic kasi, ito yung pinakamalalim na uri ng phenomenological research. When we say hermeneutic kasi, paano siya naka-apekto doon sa broader context, paano siya naka-apekto doon sa pamumuhay ng isang tao, paano siya naka-apekto doon sa overall quality of life ng participant mo, that is hermeneutic. So halimbawa, after nung experience niyang gera, hindi na siya nakakatulog ng maayos. O dahil hindi na siya nakakatulog ng maayos, naapektuhan na yung pakikisalamuha niya sa ibang tao kasi lagi na siya nagagalit. That is hermeneutic. Sa descriptive kasi, dinedescribe mo lang experiences nila. Interpretative, parang you give meaning, in-explore mo lang ano-ano yung mga experiences nila. So bakit siya ganun? Ano yung naging implications? Sa hermeneutic kasi, mas malalim na siya. Tinitignan mo na yung naging effects, yung long-term impact ng mga experiences na yun doon sa tao and also for the society. Okay, next. We also have here case study design, no? Yung na-mention na din natin to kanina. So, discuss na lang natin sa three types, yung sa collective, descriptive, and explanatory. So, when we say collective, you compare two or more cases. No? So halimbawa, merong dalawang klase ng rehabilitation program, no, sa magkakaibang prison facilities. So kinukumpara mo sila, yung similarities, differences nila, that is collective. Then sa descriptive naman, again, sa research kasi, isa lang naman ang descriptive, you describe
No, paano ba nag-ooperate yung rehab program, paano siya ginagawa, paano siya ina-execute, that's descriptive. When we say explanatory, in-explain mo, bakit mas better yung rehab program na to compared sa rehab program na meron sila doon sa kabilang area, doon sa kabilang prison facility. That is explanatory. So yung sa explanatory, you dig deeper, na kailangan ma-identify mo kung bakit mas effective yung isa, bakit mas effective yung jail facility nito, bakit mas mababa yung recidivism rate nung jail facility nito compared to the other. So that is case study design. And next we have experimental, yung na-mention ko na din naman kanina, na meron ka experimental group and then the control group. Titignan mo alin ba yung mas effective and paano siya nakaka-apekto. Okay, and next, we have here the sampling methods and research fundamentals pa rin. Kasama siya, covered siya ng 7.2 TOS natin. No? So, again, sampling, yung method natin of obtaining a representative portion kasi meron tayong population, meron tayong sample. Diba? When we say population, yun yung total or aggregate numbers nila. Halimbawa, sa PNP San Jose. Okay? Ang total population ng mga pulis sa PNP San Jose is 100. But that is population. Yun yung total numbers. Yung tawag doon yung sample naman na sinasabi, yun yung total number of your respondents. So out of 100 na yan, ilan yung kukunin mo sa kanila? O out of 100, meron akong respondent sa kanila na 20. Yung 100, that is the population. Yung 20, that is now your sample. Kasi hindi naman lahat ng police dyan, kukunin mo as respondent of your study. Diba? Depende sa study mo, depende rin sa sampling method na gagamitin. Now, pagdating sa sampling, meron tayong dalawang common methods, so we have probability and non-probability. So when we say probability, meron kang system na sinusunod kung paano ka mamili ng respondents mo. Sa non-probability, wala kang sinusunod na system. It depends on the availability, it depends on the situation or the circumstances. So under non-probability sampling, we have simple random. So when we say simple random, ito yung tinatawag nila na parang lottery, parang nasa loto. No? So lahat sila, meron silang chance na maging respondent ng study mo. Halimbawa, meron kang listahan ng lahat ng pangalan ng pulis sa PNP San Jose. So kukuha ka randomly, mamimili ka randomly, depende kung ano yung gusto mo. Pwede rin namang yung mga pangalan nila lagay mo sa fishbowl tapos bobonot ka. Diba? That's simple random. Kaya siya tinawag na parang lottery or para kang nagpaparaffle. Kasi lahat nung nandun sa population na yon, meron silang chance na maging respondent ng study mo. Next one, we have systematic. Pag sinabi natin systematic kasi, meron kang regular interval. Okay? When we say regular interval, halimbawa, meron kang listahan 1 to 100, o lahat ng panglima dito, yun ang kukunin ko. O bibilang ka ngayon ng 5. After nung 5, bibilang ka ulit ng 5. O, yung pang 5 na naman ulit na yon, respondent mo na naman siya. Then you count another 5. Yun ulit yung magiging respondent mo. That is systematic. Kailangan sa regular interval mo, consistent siya. Hindi pwedeng 5 yung una kong number. And then magbibilang ako ng 10. Then another 5 ulit. Another 100. Hindi po pwedeng paiba-iba. Kaya nga siya tinawag na systematic. Kailangan consistent. O, lahat ng pang 5 dyan, number 5, kada bibilang ako, yung pang 5, yun yung kukunin ko as respondent. That is systematic. Sa stratified naman, meron kang, yung selection mo, binibase mo doon sa commonalities. Kailangan meron silang pagkakapareho, yan. O kaya naman magkakasama sila sa isang group. So that is stratified random. Sa cluster naman, aware naman kayo dun sa zoning method, di ba, sa search. So sa cluster, yung malaking area, hahatiin mo siya into different zones or cluster. And then mamimili ka lang ng cluster na kukunin mo as the respondents of your study. So ginagamit yung cluster pag masyado siyang malaki. Masyadong malaki yung kanilang population. So cluster yung ginagamit. Dinidivide siya into sections o kaya naman different cluster. Then mamimili ka ng isa or dalawa na magiging respondent ng study mo. Okay, next.
This sampling method targets individuals who are particularly knowledgeable about the issues under investigation. Yes, pinaka-common, di ba? Alam na alam natin yan. Pag nakita mo na yung knowledge, information, di ba? So the answer for this one is alpha or purposive sampling. So yung respondents na kukunin mo, meron talaga siyang knowledge, prior information doon sa topic na under nung study mo. So, ibig sabihin, yung mga taong walang kinalaman doon sa study mo, hindi mo sila pwedeng kunin as your respondents. That is purposive. So, this is under a non-probability sampling method. Mag-rely na lang kayo doon sa para sa mga nag-overlap na text. So, when we say purposive, respondents are chosen based on their knowledge or information. Halimbawa, ang title mo is Problems Encountered by the PNP in Conducting Checkpoint. So, ibig sabihin, kailangan yung mga police na nag-checkpoint lang, yung kukunin mo as the respondents of your study. No? So, that is purposive. Kasi yung mga police na hindi nagkakandak ng checkpoint, hindi nila masasagot yung questionnaire mo. Kasi hindi sila nagkakandak ng checkpoint in the first place. That is purposive. Sa incidental naman, kung sino lang yung ma-meet mo by chance, kung sino yung makasalubong mo. And take note, incidental is a last resort method kung wala ka na talagang mapiling applicable o mag-incidental ka na. Depende pa rin naman yan sa respondents mo. Applicable usually yung incidental kapag ka mga motorist, mga driver, ganyan. Kasi yung mga driver, mga motorist sa buong Cabanatuan, halimbawa, wala ka namang pangalan ng mga yan wala ka namang listahan. So, hindi mo talaga magagamit yung probability sampling. So, ang pinaka-applicable sa mga ganyan, kapag random, yung population mo is incidental talaga. So, kung sino yung makasalubong mo sa daan, diba? Siya yung kukunin mo as respondent, that is incidental. Sa quota naman kasi, you have a predetermined number. O, halimbawa, ang kukunin ko lang is 20. Regardless kung 100 man sila doon, 500 man yung police doon, basta meron kang fixed number na susundin. Pag napasagot mo na yung 20, stop ka na doon sa data gathering mo. That is quota. Okay, ibig sabihin may quota ka lang na number, meron kang fixed number na required. And next is convenience. So when we say convenience, depende yan doon sa convenience ni researcher and also ng kanyang respondents. But, again, kaya sabi niya dyan, fastest route to immediate reactions on hot controversial issues. Yung sa convenience kasi parang incidental. Hindi sa lahat ng pagkakataon pwede mo siyang gamitin. No, kasi hindi natin kinoconsider dito yung convenience ni researcher lang. No? So, titignan mo kung applicable ba siya or hindi. So, when we say convenience kasi, pumunta ka doon sa facility nila, tas kung sino lang yung available, kung sino lang yung nakapasok that time, di ba? Yun lang i-interviewin mo, yun lang kakausapin mo, that is convenience. Pag sinabi namang snowball, di ba, ang snowball kapag pinapagulong mo pababa, lumalaki. Kaya siya tinawag na snowball. Kasi kukuha ka ng dalawang respondents mo, halimbawa, yung dalawa na yun, magre-recruit sila ng another respondents mo pa. Parang pyramiding. Ayan, magre-recruit hanggang sa dumami ng dumami. That is snowball. Okay, so sabi ko nga yung non-probability na yan, hindi siya all the time applicable. So depende doon sa klase ng respondents na meron ka. And let us also consider yung time. Okay, na pwede mong makonsume kasi meron dyan mga yan, nagmamadali ka na hindi na natin pwede i-consider yung probability pa kasi kailangan mo pa ng listahan. Okay, next. Question. It discovers the veracity or truthfulness of the responses. Is it validity or reliability? Dalawa lang naman yan. Validity or reliability kasi when we say usability, degree of usefulness. Is it validity or reliability? So the answer for this one is, ang dami thumbs up. So the correct answer for this one is heart reactions. Validity. Validity po ang tamang sagot. Okay, so if the instrument measures what it intends to measure. Tandaan niyo yun, ha? If the instrument measures what it intends to measure, then your questionnaire is valid. Okay? So, it will discover the truthfulness of the responses. That is validity. When we say reliability,
it means your questionnaire, your research instrument is consistent. Okay? So, magkaiba yung dalawa na yun. Tignan natin dito. So, we have three. Madali lang na may usability. Diba? It is the degree of usefulness or usability of your research instrument. When we say validity, it measures what it intends to measure. Kailangan yung suggested statement mo, naka-align siya dun sa problem mo. At the same time, yung measurement na gagamitin mo, naka-align siya dun sa suggested statement. Kailangan yung tatlo na yon, iisang linya lang. So if you want to measure the effectiveness, kailangan yung statements mo, it refers to effectiveness talaga, measurements of effectiveness. Diba? Kung ang title mo is about problems, kailangan yung suggested statements mo, it talks about problems. That is validity. Diba? Kaya nga sabi natin, it measures what it intends to measure. Kung gusto mong i-measure ang effectiveness, kailangan yung suggested statements mo, it talks about the level of effectiveness. Hindi pwedeng magkaiba. Hindi pwedeng problems yung gusto mong i-identify, tapos yung nasa statement mo is all about effectiveness. Hindi pwedeng saliwa. Kaya nga sabi ko kanina, yung research problem mo, your suggested statements, your responses, yung sa Likert scale mo, kailangan naka-align yan. No, if you remember, yung mga sinasabi ng mga panelists before, no, na yung sa Likert scale, hindi lahat yan agree. Diba? Yung iba pinabago sa inyo, kailangan highly effective. Yung iba naman highly compliant. Kasi magkakaiba kayo ng title. Hindi mo ma-measure yung effectiveness ng isang bagay kung agree ang isasagot ng isang tao. So parang tama yung tanong, pero mali yung sagot. So, ibig sabihin, your questionnaire is invalid. Kung level of effectiveness yan, kailangan yung Likert scale mo, it talks about level of effectiveness. Kailangan yung verbal interpretation mo doon, is it effective, highly effective, or not effective? That is validity. It must measure what it intends to measure. Kailangan i-measure niya kung ano talaga yung gusto mong i-assess, i-identify niya kung ano talaga yung gusto mong i-identify sa study mo. Hindi pwedeng magkakaiba. That is validity. Now, in terms of reliability, kailangan dyan, yung instrument mo, it must be consistent. When we say consistent, hindi nag-iiba-iba yung resulta. Okay? So, kailangan kahit magkakaiba, yung respondents na pasagutin mo. Halimbawa, ang title ng study mo is Job Satisfaction of PNP Personnel. O ngayon, nag-float ka dito sa may San Jose, nag-float ka sa Cabanatuan, nag-float ka sa Talavera, iisa yung result ng study mo, it means your instrument is reliable. Consistent siya. Okay, so pare-pareha siya. Ma'am, paano kapag nag-iba yung sagot, magkaiba yung sagot? Ibig sabihin, mali yung questionnaire mo. Hindi siya reliable. Merong something dun sa questionnaire mo na mali, kaya magkakaiba yung responses nila. So those are the three qualities of a good research instrument. So I hope we are clear. Basta tatandaan nyo lang sa validity, it must measure what it intends to measure. Kung effectiveness yan, effectiveness dapat. Diba? Effectiveness dapat yung suggested statement mo sa questionnaire. Kung problems yan, problems dapat yung nakapresent doon. No? And sa reliability naman, it must be dependable and consistent. Kailangan hindi siya nagbabago-bago ng results. Okay, next, the methods of data collection. So we have research interview. So we have structured. When we say structured interview, meron kang sinusundan. Meron ka talagang guide dun sa pagtatanong, dun sa pag-i-interview mo dun sa tao. Meron kang prepared na questions. Yung unstructured naman kasi, wala kang nakaready na questions. Yung itatanong mo sa kanya, depende kung ano isasagot niya. Ganun siya. Yung sa structured, meron kang papel, meron kang copy. Okay? Sa documentary analysis, so ang titignan mo dyan, yung mga records, yan, yung parang nga siyang yung sinabi ko kanina, yung archival or content or documentary analysis. Tingnan mo yung mga diary, tingnan mo yung mga documents dati, no, yung mga data before, mga news report before, that is documentary analysis. And next one, we have observation. Na-mention na din natin to, and also yung sa pinaka-common, that is your questionnaire.
Next, proceed tayo. Mahapon na, hanggang 4 lang tayo pala dapat. Sumobra na tayo. So we have data processing. So when we say data processing, it means converting raw information into quantitative and qualitative forms for analysis. Okay, and it involves the input, throughput, and the output mechanisms. So kaya nga, di ba, tinuro sa inyo before, so kailangan naka-align yung input mo, yung process, and also yung output. So data processing, it happens after you have conducted your data gathering. Okay? Siyempre, ano yung ipaprocess mo kung wala ka namang data? Yan. Sa data processing, kasama na dyan yung computation. Ano pa yung ginawa niya dati? Computation, presentation, nag-tabulate ka, analysis, and also interpretation. That is part of data processing. Now, let us differentiate descriptive versus inferential statistics. So, meron bang kaibahan yung dalawa? Of course, yes. No, when we say descriptive, ang focus niyan is yung mga frequency, distribution, di ba? Pag descriptive kasi, you just have to display the numbers. Yun lang siya. Ano yung mean, ano yung weighted mean, ano yung percentage, ano yung distribution, that's it. That is descriptive. When we say inferential statistics kasi, based on the numbers, ano yung pwede nating ma-conclude? Ano yung pwede nating ma-infer? Ano yung pwede nating masabi? That is inferential statistics. Okay, so meron bang difference doon sa responses nilang dalawa? O kasi mas mataas yung weighted mean sa ganito compared sa ganitong klase ng respondents. O basta pag nagbibigay ka na ng meaning doon sa number, doon sa data mo, that is already inferential statistics. Kapag naman descriptive, you describe lang yung sa weighted mean, standard deviation, central tendency, yung dispersion, that is part of descriptive statistics. Sa inferential statistics, kung meron dito sa inyo, nag-conduct kayo ng t-test, yan, ANOVA. Wala namang ANOVA eh. Walang ANOVA, ANCOVA. Ang meron lang tayo is t-test. ANOVA stands for Analysis of Variance. Yan. Analysis of variance, analysis of congregate of variance, regression, and multivariate methods. Yung t-test, inferential na po yun. Pero yung ginawa niyong weighted mean, that is descriptive lang siya. Okay, so basic statistics yung descriptive kasi describe mo lang siya. Ilan yung babae, ilan yung lalaki, ilan yung married na, ilan yung single pa. That is descriptive. When we say inferential, bakit? Bakit mas madami yung female compared sa male? Ano yung difference nila? Ano yung relationship niya? That is already inferential. Okay, so I hope we are clear on that one. Ayan, yung sa ANOVA, ANCOVA. Types of descriptive data, qualitative, yung mga non-numeric, yung mga statements, words, that is qualitative data. Pag quantitative data, yun yung mga numbers, discrete, yung mga whole numbers, yung mga integer, yung mga with decimal, yun yung quantitative data. Next one for our third na TOS, we have the research problem. No, ano ba yung research problem? When we say research problem, it is an area of concern. Ito yung, in short sa atin, di ba? In our practice, ito yung title natin. Ito yung area na gusto mong solusyonan. Ito yung problema na nakikita mo, di ba? Sa society, sa barangay ninyo, sa municipality ninyo. So that is your research problem. It really is an area of concern. It is a specific condition that you want to solve. It is a problem in our community with no known solution. Kaya kailangan mo mag-conduct ng research para masolusyonan siya, para makapag-provide ka ng solution for this specific problem. That is a research problem. Next one, we have the SMART characteristics of a research problem. So, pag sinabi natin research problem, it must be, number one, yung lagi namin sinasabi sa inyo, it must be specific. No? So, SMART stands for specific, measurable, achievable, or attainable, realistic, or relevant, and time-bound. Sa specific, kailangan, doon sa title mo pa lang, sabihin mo na, ano yung focus ng study mo. Hindi mo pwedeng sabihin na,
problems of criminal justice system. Ay, napaka-broad dun. Kasi sa CJS, yung criminal justice system natin, meron yung 5 pillar. Kahit sabihin mong law enforcement dyan, malawak pa rin yung law enforcement. Anong agency yan? Kapag sinabi mong PNP, malawak pa rin. Anong unit ng agency? O, di ba kung kaya mo pang mas specific siya, gawin mo para mas madali siyang identify. Kaya namin sinasabing kailangan specific yung title niya. Is it because mahihirapan kayong mag-conduct ng study kapag broad yung title nyo? Gusto nyo ba buong PNP? Sa PNP, napakadaming unit niyan. May cybercrime, merong homicide, merong warrant, lahat ba ng unit nila pag-aaralan mo? Kaya di ba lagi namin sinasabi sa inyo, you must specify kung cybercrime yun, problems of cybercrime unit, di ba? Or homicide unit in the conduct of investigation. As much as possible, kailangan specific talaga siya. And next, we have measurable. When we say measurable naman, kaya natin siyang i-measure gamit yung mga research tool or instrument na meron tayo. Okay? So, marami kasing nagpo-propose dyan yung, halimbawa, yung the role of parenting style. Paano mo ma-measure ang role ng parenting style? Diba? Paano mo ma-measure yung parenting style? Magkakaiba yan. Paano mo ma-measure yung role niya doon sa academic performance? So that is too impossible, no, to conduct. So when we say measurable, kaya natin siyang i-assess, kaya natin siyang i-identify. Halimbawa, effectiveness. Pwede ba natin i-measure effectiveness? The answer is yes. Pwede ba natin ma-identify yung level of compliance? The answer is yes. So it must be measurable. And next one is achievable. So kailangan, kaya mo siyang i-conduct. Okay? Meron kang access sa respondents mo, no? Kaya mo siyang tapusin within a certain period. So that is achievable. Hindi ka magkakandak ng study, tapos tinanong ka, ano yung setting mo? Buong Pilipinas po. Or do you think it is realistic and achievable? Diba yung mga sa PhD nga, very limited yung ano nila, tapos ikaw buong Pilipinas. So, pwede yun sa imagination siguro, pero hindi mo siya kayang i-achieve in reality. So, next, realistic, makatotohanan, and also time-bound. So, kailangan meron kang target na time frame kung kailan mo siya gagawin, kailan mo siya tatapusin. Okay, next, additional criteria, it must be interesting, it must capture the investigator's attention and curiosity. Kailangan something new, something na nakaka-catch ng attention ng mga reader, ng mga future researchers. So that is interesting, relevant, it must address people's needs. No? May mga nagpo-propose sa inyo dati, yung problem sa parking lot. Ano naman kinalaman ng barangay doon? Ano kinalaman ng mga tao sa labas ng school? Diba? So, kaya tayo nagkakandak ng research is to solve problems of the society. Yung parking ba sa loob ng Arroyo, problem ba siya ng maraming tao? Problem siya ng mga students, ng mga staff. Pero hindi siya problem ng mga pangkaraniwang tao sa labas ng eskwelahan. Okay, so your research must be relevant to other people's problem also. Nung nagsasolve tayo ng problem on a societal level, hindi yung sa problema lang natin. And also, it must be innovative, so kailangan may bago. Although, inaalaw naman yung mag-conduct ka ulit, di ba, mag-adapt ka. Pero as much as possible, you must innovate. Okay, and next one is cost-effective. So, you must be economical, wala dapat resources, yung money, materials, and machinery na nasasayang. So, kailangan nagagamit natin siya efficiently. Okay, next, if the paper presents the beneficiaries of the study from community, police organization to criminology students, what is the method that was used in presenting the significance of the study? So, significance of the study, it answers the question, who will benefit from the study? Okay, so paano daw siya pine-present? Deductive ba yan or inductive? Kapag nauna yung community, papaliit. O malaki muna kasi malaki yung community eh. O malaki, papaliit, from broad to specific, from general to particular. O anong klase ng presentation yon? Yes, correct. That is deductive.
Deductive yon, malaki, papaliit. Kaya nga, yan yung ginagamit natin sa Arroyo. So, community, and then the barangay, yung future criminology, yung future researchers, criminology students, di ba? From malaking organization, malaking entity, papunta sa maliliit na individuals. Whereas, yung inductive naman baliktad. So, maliit naman siya, papalaki. So, unahin mo yung future researchers, criminology students, papunta sa community. So, that is the difference between the two. Next. Question. A researcher uses routine activity theory as a basis of his study. Which of the following is being presented? Okay, correct. So the answer for this one is alpha, theoretical framework. So let's see the difference between theoretical and conceptual. When we say theoretical, ito yung mga legal basis or yung mga theories, abstract concept or principles, yung mga facts, yung laws that serves as the basis of your study. That is theoretical framework. When we say conceptual naman, it presents yung mga key concept ng study mo. So, yung conceptual, it presents your variables. Okay? Conceptual framework / paradigm of the study. So, the other term for conceptual framework is the paradigm. Kaya if you remember, yung paradigm ninyo, yun yung merong araw-araw, di ba? Merong mga boxes nakalagay doon, yung input, process, and also your output. So, that is conceptual framework. It presents the key variables or key concepts of your study. Next. In the conceptual framework, arrows represent which of the following? Ano yung nire-represent ng araw? Ano yung araw na nilagay nyo dun sa paradigm? Ano yun? Trip nyo lang? Ma'am, pinalagay lang siya nung chairman eh. Ganun ba siya? Sige na. Lagay mo na. Matatapos na din naman ako. Wala ng mga araw. Unless, mo. Sabi ko sa'yo kanina, ano mo na. Okay, ano na yung sagot natin? Sorry for that interruption. Ayan, bravo, Charlie. Okay, tama naman pala. Okay, the correct answer for this one is relationship. Okay, sa variables natin, di ba, meron tayong pinapresent na input, process, and the output. No? So sa conceptual framework, we are presenting the relationship between those variables. Yun po yung nire-represent ng arrow dun sa research paradigm ninyo. Hindi siya dahil trip lang, dahil gusto lang ipalagay, o kaya yun na kasi nakagawi ang format. No, hindi po siya ganon. It presents the relationship. If you're going to look at the definition, basic definition of conceptual framework, nandun yung word na relationship. So conceptual framework basically presents the relationship between variables. It presents the relationship between your independent and your dependent variables. Kaya po siya merong arrows. Okay? Next ayan, na ano na natin. As a variable, again, yung mga measurable factors natin, susceptible to fluctuation. So we have the independent, the dependent, alam naman na natin na dalawa na yan. The cause and effect,
relationship between the independent and the dependent. So yung independent, that is the one that causes, and the dependent, it is the variable that receives the effect. When we say control naman, it is the type of variable that must remain constant all throughout the study. When we say moderator, it affects the relationship between independent and the dependent, whereas intervening naman kasi, it can either strengthen or weaken the relationship between independent and the dependent variable. Okay, next question. There is no significant difference in the perception of the respondents when grouped according to their profile is an example of, okay, you are correct. The answer for this one is alpha, null hypothesis. So when we say null hypothesis, when we say hypothesis muna, it is an educated guess or a wise guess. Okay, it is a temporary question that is being adapted to guide your study. So, kailangan meron kang question para alam mo kung ano yung gusto mong sagutin. Alam mo kung ano yung gusto mong patunayan, ano yung mga bagay na you want to prove or disprove, that is your hypothesis, para hindi tayo chapsuy, para hindi tayo naliligaw. No, baka kasi ang dami mo ng question na nasagot, yung question na related sa study mo, hindi mo pa nasasagot. So, importante na meron talaga tayong hypothesis. And in our practice, hindi lahat merong hypothesis, di ba? Pero sa mga ibang studies, sa mga for publication, yung nasa postgrad, masteral, and sa PhD, lahat ng study nila na yan, meron talaga sila dapat hypothesis. So, depende naman sa practice ng institution. So, marami tayong klase ng hypothesis, but here we have four: the null, alternative, the directional, and non-directional. When we say null hypothesis, it denies. It is the denial of an existence. It is the denial of a relationship or a difference. So usually, null hypothesis is denoted as HO, and malalaman mong null siya because of the word no. Kasi nga negative statement, and it denies the existence of a phenomena. Kaya null hypothesis na. So sa null hypothesis, sinasabi mo dyan, wala silang difference, walang pinagkaiba, wala silang relationship, wala silang connection. That is null hypothesis. Whereas, in contrast, we have the alternative. When we say alternative naman, it confirms, it affirms the relationship between two variables. So sinasabi natin na there is a relationship, there is a significant difference. So, diba? Yung null hypothesis, it is being phrased using negative statements, negative words. Sa alternative hypothesis, we are phrasing it positively. No? So wala dapat yung word na no. So kapag may word na no, that is null hypothesis. Kapag wala namang word na no, that is usually alternative hypothesis. So kapag nakita mo doon, there is a difference, there is a relationship, that is alternative. Now, doon sa dalawa, directional and non-directional, ano na may kaibahan na yan? Yung sa directional kasi, meron siyang direction or meron siyang relationship. So it's either it increases or decreases. Sa non-directional naman, meron siyang relationship pero hindi mo alam kung ano yung direction niya. Usually, hindi kasi ito gaano pinapractice. Pero if ever na makita mo doon sa statement na halimbawa, yung the population of the respondents is equal to the crime rate, that is directional. Bakit siya naging directional? Because of the word equal. Okay, so nakalagay doon kung saan ba siya papunta. Equal ba siya? Greater than ba siya? Less than ba siya? Kapag may mga ganong statement doon sa hypothesis, that is directional. Halimbawa, female criminology students is less than male criminology students. That is directional. Kasi meron siyang direction. So sinasabi mo na mas mababa yung mga babae compared sa mga lalaki. That is directional. Sa non-directional naman, wala siyang direction. Meron siyang pinapresent na relationship pero wala siyang direction. So halimbawa, sinasabi nila na merong connection yung